magja-jogging tayo. So yun, may mga bahay-bahay din dito malapit. Siguro mga around 5 minutes walks mula dun sa farm namin. Nandun yung farm namin at farmhouse. Then ito yung mga bahay dito. May mga bahay-bahay dito. So yan, mga bahay din binibenta rito. Maliit lang, 19,500. So yun, ganun lang. Like jogging, lakad-lakad. So ito yung mga bahay. Ayan, yung mga bahay dito around 5 minutes mula sa farmhouse. So yun, malapit na tayo sa trail. Yung mga bahay-bahay pa rin dito. So pagdating dun mamaya, andun na tayo sa trail. Malapit na tayo. Nag-jogging din tayo dun, magtatakbo-takbo tayo kahit sa pan para hindi tayo maboring. So may mga sasakyan din dumadaan dito. Hindi siya main road kasi kumaliwa ako dun sa kabila. So yun, usually dito ako nagbabike kapag ka summer. Ngayon kasi winter na pero wala pa rin snow. Bigla at na wala pang snow kasi pag nag-snow na marami na sobra. Talagang hindi na ako makakapag-jogging ng ganito. So talagang di naman ako nagja-jogging minsan lang kasi may bike ako. So ito na yung trail. Tagos siya doon hanggang sa Markdale, doon ako nagbabike. Dito naman yung papuntang Owen Sound. Ayan. Ito yung trail. Ito siya. Ayan yung mga trail na pwedeng dumaan dito. So yan lang yung may mga designated vehicles na ano ba to, mga ATV, snowmobile, bike, horse. So yun lang yung mga pwedeng dumaan dito. So magja-jogging tayo, ito yung daanan. So talagang parang sa ATV lang siya na 4-wheel. Maliit lang yung bike, dito rin ako nagbabike. So yun, mga gusto ko dito kasi maganda. Hindi naman maganda pero tahimik. Meron kang peace of mind. Parang wala, dito tingin-tingin ka lang. So minsan may mga ahas dito na dumadaan. Nakatakot pero maliit lang naman. Dito ako nagbabike. Again, nulit ko na naman. Pero masaya ako kasi syempre kahit pa paano, may bike ako, nakakapaggala ako. So kaya wala pa tayong car kasi nag-iipon pa tayo para sa future. So darating din yon kapag ka siguro sa tamang panahon. Kaya ngayon bike lang muna, minsan jogging. Pero usually talaga lagi ako nakabike kapag nagagala. Around Markdale lang naman. So mga siguro 14 kilometer, I'm not sure pero parang gano'n, nag-bike ako, balikan lang yon. Minsan pupunta lang ako ng foodland, wala ako ng pagkain. Minsan pag may mga sale, $1, kagaya ng may mga saging na isang bugkos na $1, lemon kasi minsan sa umaga nagpapaint ako ng tubig, tapos yung lemon iniinom ko para pang detox sa katawan. Yun lang yung napapanood ko pero ina-apply ko siya kahit papano. So kung makikita nyo, ito maganda dito, napakita ko sa inyo yung daanan. So maiyahin talaga ako na camera pero since makaka-boring, walang ginagawa, okay lang. Malamig. So yun, ito siya. Kaya natin tumakbo-takbo ng konti. Yun lang, kinukwento ko lang kayo kasi minsan boring din ako para magkaroon ako ng peace of mind. Malapit na mag-winter.
So kaya sinusulit ko habang may araw pa. Pag may winter na, bahay, trabaho, yun lang. Manonood sa cellphone, mag-expend ka ng 3 to 4 hours sa phone. Then kapag inantok ka, matutulog ka, kinabukasan, papasok ka na naman. So usually ganun lang yung routine kapag ka winter. So hopefully hindi masyadong mag-snowfall, pero malapit na, mga November katapusan, mag-snowfall na dito sa Ontario, Toronto. Pero sa Toronto malayo mga 2 hours from here to Toronto, kasi nandito kami bandang north, Markdale, Ontario. Yun, inukwento ko lang kasi syempre gusto ko may share, wala akong magawa, parang vlog na rin kung minsan kasi pag sa bahay lang nakaka-boring. So yun, dito pala ako nag-bike again, nagbabike, wala kasing ibang libangan. Dito makikita nyo lang yung bahay namin sa side. So yun guys, ko alam kung paano, pero eto, ina-enjoy ko yung sarili ko kasi syempre again, malapit na nga yung winter, hindi na ako makakalabas pero na ako makakapag-bike, kaya yun, ganyan lang. Nga pala, ba't ako nakarating dito sa Canada? So kasi galing akong Taiwan, 6 years ako doon and 6 months yun. Then nag-apply ako kasi na-inspire ako dun sa kasama namin katrabaho dati na nakarating siya dito without knowing all of us na magkakatrabaho kami, and then kinontak namin siya. Hindi ko nabanggitin yung pangalan, naka-inspired lang kasi syempre nakarating siya dito na ganon. Ngayon nandito na yung pamilya niya, kaya nag-apply din ako papunta dito. Ayun, pinalad naman tayo kahit papano. Kaya laking papasalamat na lang din natin sa may kapal na binihiyaan niya tayo ng ganitong buhay. So I'm happy right now than before, kasi nakikita ko yung improvement kahit papano. Pero yun, sana maging good vibes lang tayo, kasi alam mo naman, mahirap din ang buhay na minsan minsan malungkot, minsan masaya, pero deep inside tinatago lang natin yung mga malulungkot na sandali. Pero ganun talaga, kailangan nating maging matatag kasi nandito tayo sa malayo, wala tayong ibang kasama. So sana magtuloy-tuloy yung mga gandang pangyayari sa buhay, na siyempre may mga problema din tayo na kinakaharap, pero pakita lang natin na kaya natin, lagi tayo matatag para yung iba mahawa natin na we are strong, and then pakita natin kung sino tayo, be the better of ourselves. English yun ha, pero may na kasi ako sa English, pero pinapractice ko siya para matuto ko, para alam mo yon, kasi English, you know. Pero okay lang kasi gusto ko matuto, willing ako sa lahat kahit anong mangyari, ganon. So yun, dito na tayo. Hindi pa matanaw yung bahay namin, nandun lang sa side, nandun kasi yung main road, nandito yung trail road. Ganon, kwento-kwento lang kahit pa paano, kasi minsan gusto ko rin ma-enjoy. Happy lang kahit pa paano. Gusto ko ma-enjoy yung buhay na meron ako, kasi life's too short. Kailangan, kahit nagkamali tayo dati, doon tayo matututo. Yun, ganun lang. Kasi madami akong nagawang pagkakamali din dati, pero pinagsisihan ko yun, at marami ako na-realize na sabi ko sa sarili ko na pwede ko pang baguhin yung sarili ko, pwede ko pang
pwede pa akong gumawa ng mga bagay na nakakabuti kahit papano. Siyempre hindi natin mapiplease yung ibang tao, pero it's okay kasi kahit papano nakikita ko naman yung improvement sa sarili ko na kahit papano gumawa na tayo ng mabuti. Kaya nga sabi ko again, 2 times again, life is too short na gawa ka na ng tama kahit papano, di ba? Ayun, tamang kwento lang kasi gusto kong ma-refresh yung sarili ko kahit paano, kasi gusto ko mailabas yung mga lungkot. Kasi malungkot sa dorm, yun lang, kasi may mga bagay na dapat isaalang-alang na isakripisyo para sa pangarap. Basta straight kung ano yung goal mo, dapat straight ka lang. Kasi marami dati akong, alam mo yun, parang hirap kasi explain, pero yun na yun. Andun na. Kaya good luck, sana maging okay ang lahat. Lagi lang pray kahit pa paano. So yun, matatanaw ko na yung bahay namin dito. Andun siya yung bahay namin, yung sandal yun. So iikot ako mamaya doon kasi nandun ako sa main road kanina. Dito tayo sa trail, iikot lang tayo doon. Medyo malayo-layo, siguro may mga 3 minutes na jogging yun. So hindi ako nag-jogging ngayon kasi kinukwento ko kayo. Mamaya maglalakad-lakad lang tayo para okay lahat, kasi gusto ko magpa-araw kasi kita niyo yung araw, maganda yung araw ngayon, maganda yung panahon ngayon kasi kapag nag-winter na wala nang araw, so wala nang vitamins, kahit vitamin D, kahit ano kung anong vitamin, kasi hindi ko alam, pero gusto ko magpa-araw. Kaya pag summer lagi ako nagbabike from Markdale to here to Markdale, balikan siya. So yun, ganun lang, kasi wala pa tayong sasakyan, nagre-renta lang tayo dati. Pero yun, pwede kayang dumaan dito. Hindi ko alam kung pwedeng dumaan dito, baka magalitan tayo, private property, kaya hindi tayo pwedeng dumaan. So try lang natin. So wag natin i-try kasi private property. So doon na lang tayo sa may dinadaanan ko, wala namang nakalagay na private property, kasi hindi ka pwedeng pumasok dito kapag may mga ganyan. Hirap. So yun, kwento-kwento lang kahit ng mga buhay-buhay. So bago nga pala ako nakapag Taiwan, so nagtatrabaho muna ako sa Maynila. Hindi ko na sasabihin kung ano yung trabaho ko, pero sa susunod ko na ikukwento. Doon kasi nag-apply ako papuntang Saudi, and then nahi-interview din ng pa-Taiwan. So nakapasa na ako ng Saudi, nandun na yung passport ko. So nagbayad ako ng 3,000 kasi ayaw nila ibalik yung passport ko, kasi nakapasa ako ng interview pa Taiwan. Then doon mas pinili ko yung Taiwan kaysa Saudi, kasi parang feeling ko mas maganda sa Taiwan. And then mas gusto ko sa Taiwan kasi medyo nga mas malaki yung sahod. Ayun, tapos nagbayad ako ng 3,500 yata dun sa agency ng papuntang Saudi. Tapos nakapasa ako ng Taiwan. After nun, nag-schedule agad ng medical, so 5,000 yun, so wala akong pera. So my friend helping me that time, na para makapag-medical ako. And then yun, sunod-sunod yung proseso. After nun,
eh wala akong pang placement fee, so kailangan ko mag-lending, mangutang. So almost nangutang din ako ng mga 70,000 sa peso. Pinabayad ko yun sa agency kasi kailangan nila. Yun yung mga nagastos ko. So may mga naipon din ako, siguro almost 100k din yung nagastos ko kasi may pera din naman akong ipon. And then may tumutulong din naman sa akin nung mga oras na yon, kaya pasalamat ako. Kaya kung ano man ako nandito ngayon, nagpapasalamat ako sa kanila, sa mga taong yon. And then after nun, nang bayad ko ng placement fee, so sunod-sunod yung proseso niya. Siguro almost 1 month lang din siguro, nakalipad din ako papuntang Taiwan. So after nun, siyempre sa Taiwan na ako, wala akong ideya, sobrang saya ko, sobrang happy ko kasi siyempre first time ko. Yung unang sahod ko dati, nadala ko sa magulang ko. It's almost 14,000 yata yung pinadala ko sa Pinas. So maraming ups and downs sa buhay ko. Siyempre gusto ko sa kanila makatulong kahit paano. Ayun, so nagtrabaho doon, naka-6 na taon ako, hanggang sa yun nga, kinuwento ko ulit na yung isang katrabaho namin na nag-apply pa Canada, and then na-inspire ako, and then yung siguro yung mga ibang kasama ko na-inspire sa kanya kasi nakarating siya dito. And then tinanong namin kung anong agency niya. Yun, nag-apply kami papunta dito nga dun sa agency. And then interview, daming pinagdaanan, biometrics, medical, parang cross country nga siya kasi Taiwan to Canada. And then yun, pinalad naman tayo at nakarating tayo dito, kaya thankful tayo kasi dito na tayo. Ayun lang, gusto ko lang ikwento kasi syempre para naman sa mga ibang nagtatanong sa akin, siguro syempre sa Messenger marami din nagtatanong sa akin paano ako nakarating dito. So yun na nga, nag-apply tayo sa Taipei. Yung agency ko nga pala is GGTC. Shout out nga pala sa GGTCC. Kausyong kasi ako nagtatrabaho, yung agency sa Taipei pa. So dati kasi orientation noon sa Kaohsiung, and then pumunta ako ng siguro bus station yon, nandun sila mag-orientation. So ayun, simula doon sa dorm namin, pumunta kami doon sa orientation, and then inalam namin kung ano yung mga requirements. And then that time kasi napag-alaman namin na kailangan mag-down ng payment, so nag-down kami ng payment mga around, magkano ba yun, 10,000 yata yun, mga ganun, mga 10,000 nag-down kami. And then nagantay kami ng interview following months yata yun, siguro 2 to 3 months. Yun, katanggap kami na meron ng interview. So from Kaohsiung to Taipei, bumiyahe po ako bullet train. Bullet train po kasi excited ako kasi syempre interview yun, kailangan makapasa. So hindi naman tayo magaling sa English. Siguro that time nakapasa lang tayo dahil nag-research nga tayo sa mga sa ina-applyan natin. So syempre yung mga isasagot natin kailangan medyo tama din, medyo related dun daw sa experience natin. So hindi naman mahirap yung tanong. Syempre mahirap lang mag-English, pero nakaya pa rin natin kahit saan. Mahina po talaga ako sa English, pero I'm trying my best po para ma-improve ko po yun. Ayun po ang isa sa weakest part ko, na magsalita ng English, pero gusto ko po matuto. Feeling po ako na i-enhance ko pa yung sarili ko, ma-improve kung ano man yung kahinaan ko. Yun po, parang gano'n.
And then after noon, in-interview, balik ulit. And then, the following 1 week, matanggap ako na interview na naman po ulit. So, yun, balik na naman doon. So, namili na yung employer na dalawa na lang kami pinabalik. Nung dalawa kami pinabalik, so parang nakatatlo siyang interview sa amin eh. Hindi ko lang sure kasi basta sure ako tatlong beses ako pinabalik doon sa agency. Yun po, parang siyempre hindi ko alam kung anong result kasi napabalik pa, pero that's the sign na parang namimili na yung employer, parang 50-50 chance na kasi dalawa na lang kami. So we got lucky na tayo yung pinili, kaya I am very thankful po talaga kung saan man ako ngayon. So kung ano man yung kinakatayuan ko na nandito ako nagkukwento. Kasi mahirap po yung buhay, lalo na sa Pinas. Madami po akong experience sa Pinas, pero hindi ko na po babanggitin dito, siguro sa mga susunod ko na po na video na gagawa pa po ako ng video kasi mayayain po talaga ako. Pero dahil nandito naman sa Canada, mga napapanood ko mga buhay Canada, so parang na-inspire ako sa kanila, gagawa ako ng sarili kong video na ayun, kwento ko sa inyo kung ano yung mga buhay-buhay na buhay ko, kung anong ginagawa ko dito sa Canada, parang ganito, parang paano ako nakarating dito, parang mga ganon. So yun, ganun lang muna kasi malapit na tayo, nandito na tayo sa main road, malapit. So pag kaliwa ako dito, pag kaliwa ako dyan, nandyan na yung bahay namin, siguro mga 3 minutes na lang, 3 minutes walk, nandun na ako sa bahay. So ayun, kaya yun, pahinga muna ngayon guys kasi malapit na tayo, kasi medyo nahihiya pa ako medyo dito sa public, medyo daanan siya, medyo mahihiyain pa ako. So kasi medyo trail lane din natin nagubat, kaya yun, madaldal ako. Pero hindi naman talaga tayo madaldal kasi kapag may tao, nahihiya tayo. Sige yun, bye na muna ngayon. Bye bye.